Alam po ninyo, naalala ninyo, nang sabi ng salita ng Diyos, time is a gift from God. Hindi dapat nating squander dyan. We should never ever waste our time. We've learned that wasting time means wasting our life. Okay? At tandaan natin that we all have limited time here on earth. And hindi natin dapat talaga ipagmalakihan. That's why today, I would like to follow that up. Okay? Gusto ko makita natin, patuloy na magkaroon tayo ng talino, ng wisdom mula sa Panginoon on how we can really face this year, our future, with, masasabi nating, with wisdom. Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayon, the right mindset in facing our future, particularly 2025. Okay? Kinakailangan meron tayong right mindset. Dahil, alam po ninyo, kung hindi tama ang ating mindset, hindi tayo makakapagplano ng tama. Amen? Alam po ninyo, naniniwala ako marami sa atin dito, since bago pa naman siguro mag-start yung year 2025 o nag-start na yung year 2025, marami na tayong plano. Yung iba, gusto magplano na magpamilya na. Yung iba, gusto magplano na matatapos na niya yung kanyang bayarin, maggagawa na naman siya ng bagong project sa taon na ito. So marami tayo iba't ibang klaseng planning, right? So ang iba sa atin, sabi ko nga sa inyo, maaring gumawa ng New Year's resolution. Iba naman ay gumawa na ng may mga bagay na gustong ma-accomplish sa taong ito. And planning is good. I believe in planning. The fact na ang church natin is thriving is because I love planning. At importanteng dapat malaman natin kung ano ang gusto nating mangyari, what we want to happen in this life. And again, we should plan on how we can get there. Amen? Planning is very, very, very important sa buhay ng mga Kristiyano. Pero gusto ko makita natin dito, sa pagpaplano, kinakailangan nating maintindihan na nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, pwede kang magplano ng kahit na gusto mong plano. Pero pagka ikay mananampalataya na, mayroon tinatawag, not according to me, but according to the text that we're going to talk about. Ang text natin is found in the epistles of James. Si James, sinabi niya sa atin, mamaya makikita natin yung ating text, sinabi niya ron that as far as Christian is concerned, there is what we call good planning and bad planning. Okay? Maintindihan natin kung bakit. Kasi hindi ka magpaplano ng kagaya ng pagpaplano ng isang hindi mananampalataya. So today, gusto kong iset ang mindset ng mga Kristiyano, ng lahat ng Lord of the Harvest family. Okay? Before you push the button para ikaw ay gumawa ng desisyon, gumawa ng isang plano, no matter how big it is or how great it is, or how, sabihin natin, gaano man kaganda yung plano mong yan at gaano ka kasigurado, hold on. Pakinggan muna natin ang biblical advice ni Apostle James. Andiyan ba kayo? Alright? Let's open our Bible. James chapter 4. We're going to read several verses, 13, 14, 15, 16, and 17. So 5 verses. Dito iikot ang ating mensahe. As you know, I love expository sermon. Titingnan natin dito at bubusisiin natin sino ba ang kausap dito ni James at bakit kinakailangan ang prinsipyo na ito ay dapat i-apply natin bilang mga mananampalataya. Let me read this in the New International Version. He said, Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or to that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why do you not even know that what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Verse 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, He will live and do this or that. Verse 16. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Now let me tell you this. Si
James po, mga kapatid ko, sinulat niya itong particular na verses na ito. He was talking to the Christian business people. Okay? Kinakausap niya sila sapagkat gusto niya silang turuan kung ano ang dapat nilang gawin sa pagpaplano. Now, para sa kanya, maintindihan natin dito, na sabi niya gano'n sa verse 13, "Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this and to that city, spend a year there, carry on business and make money." Makita po natin dito, kinakausap niya, he is not saying that business is bad. To do business is bad. Kung magkaroon ka ng kumpanya, meron ka negosyo, masama. Hindi niya sinasabi, maganda ang magkaroon ng negosyo. At hindi rin niya sinasabing mali ang magplano. Actually, sinasabi niya, nagplano na kayo rito. Wala siyang sinasabing this is bad. Pero merong bagay tayong makikita rito kung bakit pinansin niya ang pagplaplano ng mga business people dito. Now, don't ever say, hindi para sa akin ito. Kasi hindi naman ako negosyante. No? Kahit hindi ka negosyante, the very principle ng sinasabi rito can easily be applied to anybody. Anyone who do planning. Nagplaplano ba kayo sa buhay? Kung nagplaplano kayo sa buhay, ma-apply nyo to. Alright? Magpapalaki ka ng anak, magpapasok ka ng isang insurance company. Okay? Kung ano man yung mga plano mo sa taon na ito, this principle will be applied to you. That's why, hindi niya ito sinulat para lang sa mga business people sa panahon niya, kung hindi para din doon sa lahat ng mga mananampalataya na makakabasa nito. So I'm going to apply, and we're going to carefully study these verses so that we can apply this principle. Hayaan ninyo, bear with me. I will do all my best to, kumbaga, interpret these verses so that ma-apply natin ito sa ating buhay Kristiyano. I want you all to have the right mindset in facing your future, particularly 2025. Gusto ko maging matalino tayo ngayon dito. Now, sa sinabi na ito ni James, habang kinakausap niya itong mga business people, sabi niya gano'n, maganda yung ginagawa ninyo. I mean, sabi niya gano'n, nakita natin, may nagplano kayo, nakita natin, you have business to do, meron kayong negosyo na ibebenta. Kakita niyo, sabi niya gano'n. No? So, carry on business and you will make money. Maganda yon. Kaya lang may problema. At nakita ko rito, meron tayong 3 problema na neglect or na overlook nitong mga taong ito. Kaya kinakailangan, okay, yung mga na-overlook nila, hindi natin ma-overlook sa taon na ito. Sapagkat kapag na-overlook natin ito, naku po, there is a tendency na tayo po ay magkasala sa Panginoon. Wow! Imagine, pagpaplano lang ito. Okay? Now, ang una nakita natin dito is that, tingnan po ninyo yung verse 13. Today, tomorrow, we will go to this and to that city, spend a year there, carry on business, and make money. Wow! Nakita ninyo yung kanilang planning? Okay? Generalize lang ng konti ni James ito. Pero makita natin dito, mga kapatid ko, na ganyan talaga mag-isip ang mga negosyante. May mga negosyante ba rito? Okay? Ganyan mag-isip ang mga negosyante. Kaya lang ang problema, itong mga kausap niya, hindi lang basta negosyante, mga Kristiyanong negosyante. Yan. Dito ngayon magkakaroon ng pagkakaiba. Sabi ngayon dito ni James, kayong mga Kristiyanong negosyante, business people, should never imitate the unbelieving business people. Nung araw, kung ganyan kayo kagaling, pero ngayon iba na. Kasi dito sa ginawa niyong plano, bagamat maganda, at alam ninyong kikita kayo, pero you ignore God in your planning. That's the first mistake, okay, na napansin dito ni James. That's why, for us, if we are planning, the first advice na masasabi ko sa inyo, according to the, excuse me, sa text na binasa natin ngayon, don't neglect God in your planning this year. Okay? Huwag natin siyang kalilimutan. Okay? God is not
part of their plans. Wow! Kaya pinansin sila ni James. He was ignored in their planning. At para sa, alam po ninyo, kung ikaw'y mananampalataya at si Lord ay hindi parte at hindi naging priority at hindi kinonsider sa pagplaplanong yon, that is all pure worldliness. Are you here? Kasi po, hindi po siya kaparte. Everything, particular, ang focus mo rito ay money. Kaya kapag lahat ng bagay ay nakafocus lang sa mga bagay na panlupa at temporal at hindi kinonsider ang kalooban ng Panginoon, yari. Look at verse 15. Balikan natin verse 15. Sabi ni James dito dapat umiikot ang puso ng mga Kristiyano. Verse 15, instead, you ought to say, if it is the Lord's will. So dito, hindi nila na-consider yung will ni Lord muna. Okay? Sa lahat ng bagay, ang mga Kristiyano, gaano man kaganda, gaano man ka-wonderful, kasubarashi, yung bagay na pinaplano natin. Kahit pa ito sabihin natin, hindi. Para naman ito rin, makakatulong din naman ako nito kahit paano sa church. I'm sure, ang mga Kristiyano may ganyan. Pero, kinakailangan nating i-include ang Diyos. Kinakailangan maghintay ka. Kinakailangan ka humingi ng confirmation sa Panginoon. You need to pray for it first. Sapagkat, ang sabi dito ni James, okay, I'm sorry, pabalik tayo. Kinakailangan nating isama siya. Balikan natin yung verse 13 para mas malinawan nating mabuti. Dito, ang sabi ng mga Christian business people, sabi niya gano'n, okay, kumpleto na tayo sa plano. Sigurado na ako sa plano nating ito. Kaya pwede na tayong pumunta ngayon o bukas. Handa na sila. Today or tomorrow. Okay? The plan is already complete. Okay? Handa na sila. They are prepared. At the same time, the place, the target ng kanilang pagnenegosyohan was already chosen. Look, sabi niya gano'n, we go to this city or we go to this city. Mayroon na silang tawag dito parang place ng kanilang paggagawa ng kanilang negosyo. Okay? The plan is prepared and the place of objective is also prepared. At the same time, the period has already calculated. Alam na nila kung hanggang kailan at hanggang ganong panahon ang gagawin nila. Look, sabi niya rito, we're gonna be spending a year there. More or less, sabi niya ganon, more or less mga 1 taon. So, nakita po ninyo buo na ang plano, meron ng target place, at the same time, alam na nila kung ilang panahon sila mananatili ron. Wow, talking about a good business people. At the same time, okay, anong gagawin nila? We will carry on business as usual. Okay? At alam nila ang resulta. Ang resulta, we will make money. Money. Okay, there's nothing wrong about money. Okay? Sinulat ko nga sa libro ko. Yung aking, actually, pag-pray nyo, baka next month may publish na yan. I'm working on with the CLC. Sabi ko nga doon, kailangan ng mga Kristiyano, kailangan ng body of Christ ang mga business people. Kailangan. For the longest time, maraming ang church lumayo sa negosyo, wherein dapat ang mga Kristiyano personal na involved sa negosyo. Because alam natin, kahit ang ating Panginoong Hesukristo, hindi gumulong ang kanilang ministry kung walang mga supporter. Okay? Tayong mga anak ng Diyos, if we want to change our culture, if we want to create an impact sa ating society, ang mga Kristiyano, okay, sila Elon Musk, dapat sila yung mga committed sa Panginoon. Imagine niyo na lang, kung itong mga billionaires na to nakilala sa top 100 fortune, okay, ay mga committed na mga mananampalataya. You can just imagine how they can influence the society and change the world and support the work of God. Can you just imagine that?
And yet, ang maraming mga Kristiyano, akala nila, pagka ikaw ay kumikita ng limpak-limpak na salapi, akala nila ikaw ay makasalanan. Nagkakamali tayo. We need more business people in the body of Christ. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Now, but, these business people, these Christian business people are different from the unbelievers, unbelieving businessmen. Dapat nating maintindihan, kahit na ikaw ay hindi nasa negosyo, kung ikaw ay mananampalataya at nagplaplano ka, hindi pwedeng magplaplano ka na hindi mo i-involve si Lord sa plano mo. Kinakailangan kinukonsider natin siya. Now, lalo na kung ang focus natin ay bagay na kagaya nito, pera. We're really putting our effort to the treasures of this world. Alam po ninyo, pagka ang focus natin talaga, pera, sarili, okay, personal possession, alam po ninyo, at hindi kasama si Lord dyan, naku, you are walking in a very shaky ground. Hindi natin alam. Kasi alam po ninyo, kapag nagplano ka, at yung plano na yan, may sumagot na iba, at naging successful. Okay? Alam niyo magiging mangyayari dyan, hahatakin ka niyan, ilalayo ka niyan sa Panginoon. No, tandaan natin, hindi lang si Lord ang may kakayanang magpala sa mga anak ng Diyos. Okay? Maraming paraan at isa sa, tandaan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, ang may hawak ng susi ng kaharian ng treasure dito sa lupa ay walang iba kundi si Satanas. He can bless you if he wants to. If he sees that your plans is about money and you're not including God in that plan, okay, pwedeng sagutin ni Satanas yan. At doon mo na lang makikita, I'm sorry, kasi naging busy na ako, naging ganito, naging ganyan. Pero pagka hindi na ako busy, hindi, siguro magkukommit na ako uli kay Lord. Something like that. Okay? Again, naalala niyo yung pinag-usapan natin last Sunday. Never ever waste your time. Now, masasabi nating waste of time ang mga bagay na magaganda sa buhay na ito, like business, like great, good job and everything na i-offer ng mundong ito. But if those things will force you out of the will of God, will force you not to serve the Lord, then think again. Think again. It's equal to what? It's equal to wasting your time here on earth. Naalala nyo sinabi ko last week, that at the end of the day, ang tatanong sa atin ng Panginoon, hindi yung, have you been successful in your business life, in your love life, in your financial life? Have you been successful? No. Always ang tanong sa atin ng Panginoon, how did you spend your time? Nag-glorify ba ako nun? Na-serve mo ba yung plano, yung purpose na ibinigay ko sa iyo? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi mo naman sinabi sa akin yung purpose. No. Alam po ninyo, as when you give your life to God and you started to seek Him by serving Him, along the way, makikita mo, dadalhin ka ng Panginoon doon. Ako, I never ever, alam po ninyo na ninasa, I never ever desired to become a pastor. But as I start serving Him, nakita ko na lang ang aking sarili, dinadala na ako ng Panginoon doon at a very young age. You see, it's about how you will offer your life to God. It doesn't matter. Kung bata ka pa, it doesn't matter kung may edad ka na. No. Alam po ninyo, hindi tumitingin si Lord sa edad. Are you here? Hindi rin tumitingin si Lord sa mga taong may sakit at walang sakit. If you will be there offering your best for Him, God will be more than willing to use you just as you are. But first, you have to consider Him first when you're making your decision, when you're making your plans.
Okay? Sapagkat, aman, if you will just make decisions and planning apart from God, sapagkat bilib tayo sa ating abilidad. Bilib tayo sa sinasabi nating ma-experience na ako dyan. Lord, I've been successful in so many years. Kaya Lord, sa pagkakataon lang na ito, diyan ka muna, Lord. Kayang-kaya ko to. I have done this and I've done that. I've been there. Kaya Lord, kayang-kaya ko to. Kaya hindi ko, alam nyo, Pastor, kaya hindi ko ginagawa na kinukonsider si Lord sa mga plano ko. But you see, kapag ganyan tayo, mga kapatid, kapag hindi mo kinonsider at hindi mo inuna si Lord, sinama si Lord sa plano ninyo, you're just too overconfident. And when you're overconfident, you will fall to the word pride. When a person is not including God, giving room to God, puro decision mo. Ito po ang sabi ng Psalms 10:4. In his pride, the wicked does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. You see? If God has no room for you, whenever you're thinking about something, planning about something, deciding about something, and you're not considering God, you're not giving room for God. Ang sabi ng salita ng Diyos, you're falling to the sin of pride. You see? Importante ito, mga anak ng Diyos. When we fail to acknowledge God, when we fail to seek the leadership of God, you will find yourself living in pride. That's why we really have to be very careful in these things. Have you been guilty of these things before? Na nagplano tayo, kaya ko yung, kahit wala si Lord, kaya ko to. Tama? Okay. Alam po ninyo, mga kapatid ko, let us not be guilty of this sin. Kasi po, mga kapatid, kinakailangan maintindihan natin that we must really learn how to submit our lives sa kamay ng ating Panginoon. Maintindihan natin, mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay ay nakasalalay lang sa kamay ng Diyos. Hindi sa talino at abilidad at galing natin. Tandaan natin yan. Kaya kapag hindi mo isinasama si Lord sa mga desisyon at mga plano na gusto mong mangyari at gawin, then, sabi ko nga kanina, you are walking on a very shaky ground. Nakakatakot. Okay? So tinuturuan niya tayo rito, not only the business people, but every people reading this verses. Sabi niya, mag-ingat tayo. Kasi iba na kayo, mananampalataya kayo, may Kristo kayo, hindi kagaya nila, wala silang Kristo. Kaya pagka halimbawa, wala silang Kristo, talagang didiskarte sila the way na nalalaman nila. Pero, hindi yun nakapagbibigay ng glory sa Panginoon. At the same time, wala ang kamay ni Lord pagka papalpak sila. Hindi kagaya mo. Okay? Kahit, alam po ninyo, let's face the truth. Real talk lang. Bad things also happen to good people. Do you believe in that? Huwag tayo masyadong positive. Mamaya, yun yung number 2 ko eh. I'll be talking more about that. Kaya ko lang sinasabi ngayon sa inyo to. Kasi alam po ninyo, parang tayong mga Kristiyano, kagaya nitong mga kinakausap dito ni James. Sabi niya gano'n, nagplano kayo, maganda, kumpleto kayo. Alright? Pero hindi niyo sinasama si Lord. That's the first mistake na ginagawa ninyo. Teka muna. Okay, paano pagka yung plano ninyo pumalpak? Kanina nagkwekwento yung ating MC. Sabi niya gano'n, narinig daw po niya nakita po niya sa YouTube yung in-interview na nasunugan doon sa California. I'm sure you're pretty aware of what's going on sa wildfire doon sa California, sa Los Angeles. And I know that kasi I experienced that several times nung ako po ay pumunta sa LA. First time pa lang, nakita ko na kung gaano kalaki ang wildfire. And it happens every year. Kaya lang ito, sobra to talaga.
Kasi yung buong bundok, pati po yung bundok na kinatatayuan ng Hollywood na word na Hollywood, nasunog. Yun hindi nasusunog yun eh. Yung area na yun eh. Kasi yung area na yun, mga kapatid ko, doon nakatira yung mga billionaire at saka mga actors na mga elite na mga actors and actresses. Yun yung lugar kung tawagin nila ay Malibu. Okay? Naandoon talaga yung nakapunta po ako doon na nakasasakyan kami. Inikot ko first time. At sabihin ko po sa inyo, hindi po nasusunog doon. But nasunog. Now, anyway, natanong po yung isa, sabi niya gano'n, nung nasunog yung bahay niya, sabi niya gano'n, it only shows that God doesn't care. Alright? I mean, madali tayong mag-blame sa Diyos ng ganung salita eh. Pagka nangyari na yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Pero nung ikaw ba'y nakatira doon sa magarat magandang bahay na yon at ikaw ay kumikita ng maraming pera, did you care about God? Have you considered Him in your decisions and in your planning? Ngayong nawala lahat yan, sinasabi mo, God doesn't care. Listen, nangyayari ang pangit sa dalawang bagay. Kung ikay mananampalataya, o kahit di ka mananampalataya, una sa lahat, normal na mangyari ang pangit sa buhay ng isang tao. Tama? Why? Because nabubuhay tayo dito sa lupang ito. This life, this world is not perfect. Lahat tayo can experience bad things in life, kahit mananampalataya ka. Alright? Magkakasakit ka ng cancer, kahit pastor ka. Amen? Ma-o-opera ka kahit pastor ka. Okay? Pero, pangalawang bagay kung bakit dumadaan tayo dito, hindi dahil lang sa imperfect itong mundong ito. Kung hindi, sometimes it's a wake-up call. God is talking with you. God is saying, hey anak, I want you to come back. Gusto kong magising ka. Okay? Gusto ko makita natin dito mga kapatid ko, kung ikaw ay nagplano ng kasama si Lord, kahit may pangit na nangyari sa iyo, you will be confident that God will see you through in this situation. Amen? Marami nagplano. Ako many times before, nagplaplano ako, kasama si Lord, pinagpe-pray namin. We tried our best na isik ang kalooban ng Panginoon. But nung nakaraan, maraming bagay na we expected na gano'n ang gagawin ng Lord, pero hindi nangyari because may ibig sabihin ng Panginoon. We learned from those mistakes. Okay? Ang kagandahan nito, kahit nangyayari yung bagay na yan, ang importante, hindi mo binaliwala si Lord sa mga desisyon at pagpaplano mo. Yun ang importante doon. Okay? Kaya may it be personal, may it be financial, may it be emotional, kung ano man yung mga sitwasyon na gagawin mo ngayon, you have to see God first. Lord, tulungan mo ko, Panginoon. Okay? Lord, are you pleased with what I am planning? Lord, gusto ko, Panginoon, na nare-recognize ka ba mabuti dito sa ginagawa ko? Ang marami sa atin, akala nila, isinama nila sa plano nila si Lord. Okay, ang hindi alam ang matindi ganito, isinasama natin si Lord sa plano natin. Hindi ganoon. Tayo ang sasama sa plano ni Lord. Ang ibig ko sabihin ganito, huwag yung parang you just drag God, oh Lord, ito plano ka ha. Oh, pinaalam ko lang sa iyo ha. Okay? Hindi ganoon ang ibig sabihin dito na sinasabi ko. At hindi rin 'yon ang sinasabi ni James. Ang sinasabi niya rito ay hindi yung pipilitin mo si Lord na Lord, ito yung plano ko. Okay? I-bless mo, Lord, i-bless mo. Hindi ganon. You really have to understand na isik mong mabuti, ito bang bagay na ito ay makakapagbigay ng papuri sa Panginoon? Will it please Him? Will it boost my spiritual life? You see, marami tayong dapat tanungin kung yung plano na yon ay talagang akma sa kagustuhan ng Panginoon. Iba sa atin dito, gusto nating siguro hiwalayan yung ating asawa.
Lord. You see, real talk. Amen? I'm just citing all of these things so that maintindihan natin o nga no, Lord, tama ba? Okay ba? Timing ba to? Kalooban mo ba ngayon? O sa susunod na taon? Hindi ko sinasabing planuhin mo na hiwalayan. Ang sinasabi ko, nakikinig ka kay Lord. Kasi pwedeng sabihin ni Lord, wag mo na ngayon. Sige. Because God is going to do something better to change the situation. You see, minsan pinapangunahan natin siya. Ito yung problema when God is not included, when God is not considered in our decision making and planning. Kaya gusto ko makita natin dito, mga kapatid, hindi, iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Okay? We are Christians. Don't act like, nako. Eto, alam niyo po ba yung word na atheist? Atheist is someone who do not believe that God exists. Yan po yung atheist. Pero ang tawag po dyan ay intellectual atheist. In his or her mind, God doesn't exist. Okay? Pero alam niyo po ba mga kapatid ko, ito nakakatakot. Ang nakakatakot ay hindi yung intellectual atheist eh. Kasi alam natin mali naman siya eh. Talagang although I admire yung kanyang pagiging totoo na siya hindi naniniwala sa Diyos kabagamat hindi yun totoo. Okay? Pero ang nakakatakot ito, yung tinatawag kong practical atheist. Ang practical atheist is somebody who believes that there is God, that God exists, but when he lives out his life, it seems like God doesn't exist. Ibig sabihin, nabubuhay siya, naniniwala siyang may Diyos, pero hindi niya sinusunod at ginagawa ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Siya ay nabuhay sa lahat ng kagustuhan lamang niya, and he or she never consider God in everything she do or he do or what he will do. Ang tawag dyan, practice. Kasi, what's the use na naniniwala ka sa Diyos? Hindi mo rin naman pala sinusunod siya. Eh di parang practical. You're practicing atheists ways. Kahit nasa utak mo, naniniwala ka sa Diyos. Kaya ang tawag ng practical atheists. You see? Nakakalungkot. Importante sa atin mga kapatid ko, sa lahat ng gagawin nating mga Kristiyano, dapat ito ba ay kalooban mo, Panginoon? Makapagbibigay po ba ito ng kapurihan sa iyo? Matutuwa ka ba rito, Panginoon? Marirecognize ba ka ba ng mga tao sa gagawin kong ito? It's always like that, my friends. Kaya, okay, you ask God, Lord, what would you do in my life, Lord? Ano ba sa sitwasyon ko ito, Panginoon? Ano ang dapat gawin? So you ask God's advices from godly people. People whom you trust, people whom you think will give you the proper answer. Kinakailangan yan, mga kapatid ko. Ulitin ko, mas malaki ang tsansa na ikaw ay magpatagumpay kapag sinik mo ang kalooban ng Panginoon. Amen? That's one. Okay? Palakpakan po natin si Lord dyan. So, yun yung unang mistake na nakita dito ni James. Kaya niya pinansin itong mga Kristiyano na ito. Sabi niya, napakaganda ng inyong pagpaplano, pero hey, napansin ko wala si Lord dyan sa pagpaplano niyo. Kahit pa sigurado na mayroon kayong resulta na you will make money. You know the place, you know your business, you know your target, and you know how much time you will spend on that city. And you know you're pretty sure that you will gain money. You will profit out of it. Pero sabi niya ganun, teka muna, don't do that because that's the way of the unbelievers. You are Christians. You need to put God in that plan. The second mistake
na napansin dito ni James, okay, is that parang they overlook sa mga probability na pwedeng mangyari sa future. Kasi sabi niya gano'n, when we go and stay there for 1 year, for sure, and we make money, we make business, we will make money. Sigurado, di ba? Sigurado. Kaya alam po ninyo, if you want to have the right mindset this 2025, ang ma-advise ko, out of the story na sa sinusulat ni James, don't be too sure. Don't be too sure about your future. Don't be too sure. Kagaya nga na sabi ko kanina, bad things also happen to good people. Dito sa istorya na ito, yung mga business people doon sa church na kausap dito ni James, sobrang galing sila, galing ng kanilang plano, kaya bilib na bilib sila at sigurado sila na sila ay kikita. Pero hindi nila nakalkula at hindi nila tiningnan na ang mamuhay dito sa mundong ito ay unpredictable. Life is unpredictable, right? There's a sudden change. Sometimes you're so happy today, you're so lucky today, you're so blessed today. All of a sudden, biglang may tatawag sa Pilipinas. Lahat ng saya mo, napawing lahat. Dahil bad news ang narinig mo sa Pilipinas. Nasunog, ate, yung pinadala mo lahat. Kasama yung pera kahapon. Naku po, patay. Patay ka na. Ang saya-saya mo dahil sabi mo, hay, salamat, nabayaran na rin namin nila inay ang mga utang namin. Yung pinadala ko, sobra pa yon sa bayad sa matagal na naming utang. Akala mo biglang tumawag. Ang sabi, nasunog, pati pera pinadala mo, sunog. You see? Life is unpredictable. These people na kinakausap dito ni James, sabi niya gano'n, hey, pinagmamalaki mo pa yung kikitain ninyo. Nobody knows what the future holds. Okay? Kaya wag tayo masyadong overconfident. Wag tayo masyadong believe sa sarili. Wag mong kakalimutan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Everything rests upon God. Alam po ninyo si Satan, sobrang believe sa sarili. Kung bakit siya naging Satanas, he was the highest archangel there was sa langit. Pero dahil sumobrang bilib sa sarili, nalaglag siya. Tingnan po ninyo, ito yung kanyang desire before na siya po ay sabi po doon. Ito yung mga tinatawag naming I was ni Satanas. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will, puro I will. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost height of the sacred mountain. I will ascend upon the tops of the clouds, and I will make myself like the Most High. I will. Nakita po ninyo? Pag ang isang tao ay sobrang bilib sa sarili, tandaan natin, okay, ang may hawak ng ating future, walang iba, kundi si Lord. Kaya kanyang ibagsak. That's why, ito yung sabi balik natin si James. Nabasa na natin yung verse 13. Nabasa natin yung verse 14. Nagbigay tayo ng konting paalala doon sa verse 15. Pero tingnan niyo yung verse 16. Sabi po ron, as it is, you boast and brag, all such boasting is evil. You see? We're very much too sure about our future. Sabi ni James, hey, ingatan ninyo, sapagkat hindi nyo alam what's going to happen. Particularly, nandito kayo sa mundong ito, everything is still unpredictable. There are things that are yet to happen na hindi nyo alam. Life is full of what? Troubles and problems. Life is full of uncertainties. When I say uncertainties, there are accidents, sudden death. There are
things like, sabihin natin, injuries, illness, biglang magkakasakit ka na hindi mo alam, meron kang, sabihin nila, biglang, hey, meron kang cancer. Hey, meron kang ganitong klaseng sakit. All of a sudden, these are all the uncertainties of life. Hindi natin pwedeng basta baliwalain ito. Huwag tayong magpakasiguro sa buhay na ito. Tama? Huwag tayong maging, alam niyo, itong problema sa mga Pilipino. Tayong mga Pilipino are very positive thinker. Basta, magiging maganda ang 2025 ko. Basta. Ba, marunong pa kay Lord, ano? Basta daw eh. Okay? No matter what, magiging maganda yan. Eto tayong mga Pilipino, masyado tayong over-positive thinker. Sabi ko nga po last Sunday, ewan ko kung naalala nyo nung last Sunday, di ba? Sabi ko, madalas tayong mga tao, we always do this over-estimation of our life. Okay? Nakalimutan mo ng lahat na nandito sa mundong ito, lahat may katapusan at hindi lahat maganda. Nakalimutan natin yan. At pagka gumana ang pagiging Pilipino natin, hindi tayo titingin sa mga posibilidad na mangyayaring pangit. Parati tayong think positive, think positive. Amen? Kaya kita ninyo, mga Pilipino, kahit sa sobrang daming mga problema, bakit hindi tayo namumroblema? Ang inihintay kagad natin, Pasko. Pagka tumama na ang bear, magpapasko na, yan na. Nakakalimutan mo na somehow, matatakasan mo na ang mga problema mo. Uumpisahan mo ng buksan ang iyong magpapatugtog ka na kahit September 1 pa lang. Christmas na. Di ba, naalala ninyo? That's the way of the Filipinos. Okay? We always want to escape the problem, but you cannot escape the problem. You can't. Okay? You cannot disregard that life has a lot of troubles, problems, and uncertainties. Wag. Okay? Kaya importanteng makita natin, hanapin natin patuloy ang will ng Panginoon. And mind you, life is short. The brevity of life, the shortness of life. It's very important for you to understand. Naalala nyo last week ang sabi ko, don't ever say na ikaw ay mabubuhay ng mahaba pang panahon. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong kabataan, hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong kalusugan. Sapagkat hindi naman ang tao hindi naman namamatay dahil may sakit. Hindi sila namamatay dahil sila'y matanda na. Napakaraming dahilan pwede para ikaw ay mamatay. Okay? Never ever make an overestimation of your life. See? Kaya gusto kong intindihin natin dito. Life is too short. Okay? At ang kamatayan, he will come like a thief in the night. Death will be coming sudden and unannounced. You see? And pagdating natin doon, paano na? Importanteng tayong mga anak ng Diyos when we are facing our future, this 2025, let's have the right mindset. Amen? There was a man in the Bible. This man can be true or not, but he was mentioned by Jesus Christ in the parable of the rich farmer. At ang sabi niya, sobrang yaman ko na. Sobrang dami ko ng pera sa bangko. Sobrang punong-puno na. Hindi na magkasya ang laman ng aking barn. Okay? Ano ang sabi niyang ganon? Ito ang sabi niya. Okay? Basahin natin. Teka muna. Sorry. But no way. Yun, Luke. Luke chapter 12, verse 19 to 21. Look at this. Sabi niya ganon. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Wow. Kita ninyo? Sabi niya gano'n, parang akala niya many years pa siya mabubuhay. Oo, I have plenty. Okay? Marami na akong pera, marami na ako naimpok, marami na ako naipon. And sabi niya gano'n, I have so many things and plenty laid up for many years. Kahit apo ko, mabubuhay.
Ngayon, pero bata pa ako, siguro sabi niya gano'n, magpapakasaya na ako. I'll take life easy. There you go. And sabi niya, anong plano niya ngayon? Dahil mayamang-mayaman na siya at marami na siyang pera, I will take my life easy, I will drink, I will eat, and be merry. Papakasaya na ako sa buhay kong ito. Tingnan po ninyo. Sobrang akala niya, nagplano siya, eto, magpapakasaya na ako, yan ang plano niya ngayon. For the rest of my life, many years, pwede ako magpakasaya sa buhay kong ito. Pero tingnan po ninyo, nakalimutan niya, okay, na ang buhay sa mundong ito ay maikli lang. Na-overlook niya na siya po ay nasa ibabaw pa ng mundo, imperfect world. Ano ang sabi ng Lord sa kanya? Verse 20. But God said to him, you fool! Yung siya, anong tawag ni Lord sa mga taong nagplaplano na wala si Lord? Anong tawag ni Lord sa mga taong tawag dito, nakakalimutan siya sa mundong ito? Sabi niya, fool! Why? Bakit naging fool? Sabi niya, because this very night, your life will be demanded from you. Will be taken away from you. Kukunin ko yung buhay mo. Nasaan na ngayon yung many years? At nasaan na ngayon yung plenty mo? Nasaan na ngayon yung plano mo that you will take life easy. You will just eat, you will just drink, and you will be merry the rest of your life. Nasaan na ngayon? Ngayong araw na ito, todas ka na. Tsuksak ka na. Sugi ka na. Tama. You see? Wow. Nakakalungkot po itong story na ito. Nagsipag siya. Siguro marahil sa kanyang kabataan, ginawa niya ng the best. Kaya lang itong masakit. Nagpakabisi siya ng hindi kasama sa plano, sa desisyon niya ang Panginoon. Kaya nung siya ay nandoon na, malayo siya sa kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya nung siya nagdesisyon na sa kanyang second chapter ng buhay niya, magpapakasaya na ako sa buhay kong ito. Siguro naman ay deserve ko ito ngayon dahil nagsipag ako. Sabi ni Lord, you are a fool. You're a fool by neglecting, overlooking me in your life. See? I like the word. Tingnan po ninyo. Sabi po dito ni Jesus. Jesus Christ was the one speaking. Sabi niya, this is how it will be with anyone who stores up. Okay? Sabi niya ganon. Sabi, tuloy muna natin, bago tayo dito sa 21, sabi, then who will get what you have prepared for yourself? Sino ngayon makikinabang ng yaman mo, ng pinaghirapan mo? Sino makikinabang? Siguro, yung mga pamangkin mong kinaiinisan mo, sila ngayon yung mga naglalaway doon. Okay? Sino pa yung mga taong kinaiinisan mo? Yun ang mga nakinabang. Hindi mo man lang napakinabangan kahit isang sentimo yung pinaghirapan mo. Why? Because hindi ka naging matalino. Alam po ninyo, naalala niyo yung prayer parati ni David sa Book of Psalms last week? 2 verses ang binasa natin dito. Ano sabi niya? Lord, help us to number our days so that I may present to you a heart of wisdom. A man who understands his time here on earth is a wise man because he will know how to manage his time for the glory of God. So tingnan po natin dito. Sabi niya gano'n, no? And I like this word. Sabi niya gano'n. Verse 21, this is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich towards God. Ganyan daw ang mangyayari sa mga taong walang inisip kung hindi magdesisyon para sa kanya na wala si Lord. Sila yung mga taong hindi mayaman sa Diyos. Hindi kita ninyo, mayaman sila sa lupa, pero hindi sila mayaman sa Lord. Hello? Naintindihan ninyo yung ano rito? Yung irony? And sabi ni Lord, hey, there's nothing wrong na maging mayaman ka dito sa lupa, pero kinakailangan mayaman ka rin sa Diyos.
How can we become rich? Of course, by always considering His will first before our will. Because our will is immaterial. Our will is not important. It's always the will of God that counts. Pagdating doon sa langit, tatanong talaga parati sa atin ni Lord, nagawa mo ba yung kalooban ko sa'yo? Always. So, the second thing, if you want to have the right mindset for 2025, second thing that you need to understand is never ever what? Okay? Nauna, don't neglect God in your planning. Number 2, don't be too sure about your future. Don't be too sure. Okay? And the third one is don't procrastinate your obedience. Wow, eto na naman tayo. Sabi ko sa inyo, follow up ito ng sermon ko last Sunday eh. Di ba, pamagat nung last Sunday natin? Do not delay, the time to obey is today. And so, do not procrastinate your obedience. Dito sila nagkaroon ng pagkakamali. Ito yung pangatlong mistake nitong mga business people na to. They overlook their time, they overlook their chance, their opportunity to serve God, to spare some time to serve the Lord, to obey His will. Naubos yung oras nila planning how to gain money. Are you here? Tingnan po ninyo, yung last verse na binasa natin. Paborito ng marami ito, kabisado natin ito. James 4:17. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. Or in other terms, kabisado nila, knowing what is good and doing not is a sin. You know what to do? You know what you have to do and you're not doing it, and what's that? Serving the Lord, obeying His will, obedience. And yet, we let our emotion, our character, our problems to go before that. That's why hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. No. This year, iba na tayo. Sabihin mo sa sarili mo, iba na tayo. Iba na tayo. Ayan. This year, I will not procrastinate. I will not ever overlook the need for time, to spend time obeying God. Importante po ito, mga kapatid ko. We're talking about procrastination. Ito na po yung pangalawang linggo. Hindi dapat natin i-delay ang bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Alam po ba ninyo na marami sa impyerno ngayon, which I do not intend to go. Kung mapupunta tayo sa impyerno, which wala tayong plano doon, hell is filled with people who said, I'll do it later. Okay? I'll do it later. They should have accepted Jesus Christ that time, but sinabi na, I'll do it later. They should have done the work or the will of God in their lives, but they said, I'll do it later. Gusto ko maintindihan ninyo, hell are filled with men and women who said that word. Bakit? Kasi they just wasted their time sa mga bagay na walang kapararangan. Kaya kita ninyo, sabi ko nga, ulitin ko, madalas yan, sabihin ko sa inyo, don't waste time because wasting time means wasting life. Wag. Importante yung oras mo. Kaloob sa iyo ng Panginoon. Okay? At yung don't procrastinate to obey God because obeying God means serving the King of Kings and the Lord of Lords. It doesn't matter. Kahit na anong busy mo, kita niyo sila sobrang na-occupy yung time nila sa kanilang mga plano, pero hindi sila nagbigay ng panahon kung paano sila makakapaglingkod sa Panginoon. You see, it doesn't matter kung hindi ka pastor o hindi ka, yung iba sa inyo na nagtuturo sa Bible study, praise God sa buhay ninyo.
Kasi nagbibigay kayo ng panahon para mag-aral, para may maituro sa iba. Okay? Hindi man ito na appreciate ng iba, pero appreciated ng Panginoon to because you're sparing some time to study the Word so that you can use it to serve God. Yung mga involved sa mga ministry, praise God. Bagamat sasabihin mo, every Sunday dahil busy ako buong linggo, but pagdating doon sa ministry ko, pagdating doon sa Sunday, I'm gonna be doing it for the glory of God. Walang, may pumansin o wala, may magbash o walang magbash. Ang importante sa akin, ginagawa ko ito because I'm trying to do my very best to spare, to give some time in obeying God's will in my life. You see, that's very important. Never ever overlook the opportunity to serve God. Importante po ito. You can never say, I'm too busy, Lord. Sorry. No. Kita po ninyo? Verse 17, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sin. This is what we call the sin of omission. That's why, Christians, today, gusto ko pong maunawaan natin. Sabi po ni Jesus, and I'll be closing my preaching here. John 9:4. As long as it is today, or as long as it is day today, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. So makita natin dito, mga kapatid ko, the time to work is now. The time to work is now. The time to do the will of God is today. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ngayon, hindi ko sinasabing ngayong araw na to, this very moment. No. Ibig sabihin, wag na nating ilagay pa. Unahin natin si Lord sa priority natin. Tanungin natin siya kung ano yung bagay na pwede nating magawa for His glory this 2025. Kasi ulitin ko, we can never use up time na apart sa kanyang kalooban. Amen? Remember, we have to have a right mindset in facing our future. Let us all stand up. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At gusto kong basahin sa inyo itong verse na ito. Proverbs chapter 3, verse 27 to 28. Do not withhold goods from those who deserve it when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back later. I'll give it tomorrow. When you now have it with you. Ibig sabihin, huwag niyo nang nagpapabukas pa ang lahat ng mga bagay. Kung magagawa mo ngayon, gawin mo. That's the meaning of these verses in Proverbs chapter 3, 27-28. Wala tayong dapat ipagpabukas. Huwag natin ipagmalaki yung bukas sapagkat hindi natin alam kung darating pa ang bukas sa atin. Let us all close our eyes. Let us all, if you think that you have sort of put off the things na pinapagawa sa atin ng Panginoon, you just sort of na-shelve mo ito for a while dahil you got caught with so many busy things. But today, naintindihan natin, hey, Lord, salamat po, Panginoon. Naunawaan ko, Panginoon, na hindi ako dapat maglaro sa panahon. Life is too short. Life is like a mist according to James. It appears and then vanishes. Ang gusto ko maunawaan natin, 2025 is here. Time is getting shorter. Our time here, every day, is ticking down. 5, 4, 3, 2, 1, and then gone. So today, in the last 3 weeks, maybe God is teaching us something kung bakit ito yung mensahe sa mga sunod-sunod. Kasi hindi tayo dapat maglaro sa panahon. If you think, God, ito na yon, O Diyos.
as we are all closing our eyes and standing, if you think God is speaking to your heart through this message, I want you to lift your hands. I want you to really, really speak to Him. He's listening to you right now. He can see that part of your heart. Panginoon, salamat po. Sapagat Lord, patuloy mong ipinapatunayan sa amin na kami ay mahal mo at ikaw. You do care about us, Lord. Na hindi namin pwedeng sayangin ang panahon. Yes, God, kagaya ng sinabi mo, there are time to dance, time for mourning, time to rest, and time to sing, time to dance, but there are also time for sadness. Lord, maraming bagay kaming mararanasan sa mundong ito. Pero Lord, wag namin makakalimutan ang time namin sa iyo. O Lord, na kahit ano man ang mangyari, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang mabibigyan ng kapurihan at panahon sa buhay namin ito. Along sa Lord God, sa pagbibisita mo sa buhay namin ito, in our lifespan, makikita mo doon, Panginoon, na ikaw ay parating naroroon sa lahat ng aming ginagawa, in our planning, in our decision making. When we are sad, when we are happy, God, nandoon ka at nakukonsider ka sa buhay namin. Salamat po. From this day on, this 2025, hayaan mo, Panginoon, ikaw ay malwalhati at ma-please sa buhay namin ito. Lord, we thank you. Continue, Lord, to enlighten our mind, our way of thinking, our mindset, oh God, in facing our future. Thank you for reminding us that in every decision, in every plan, kinakailangan namin, Panginoon, ikaw ang nasa gitna nito. Hindi kami dapat magpapakasiguro sa buhay na ito. At the same time, huwag naming sayanging dumaan ang panahon na hindi kami naglilingkod sa iyo, Diyos. Salamat po muli. Panginoon, maingat namin binabalik ang papuri at kapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.